Naghanda ng isang marangyang pagdiriwang ang aking biyenan upang palayasin ako at tanggapin ang bagong asawa ng aking mister. Ngunit biglang umakyat sa entablado ang aking 2 taong gulang na pamangkin at binuksan ang projector. Tingnan ninyo kung ano ang ginagawa ni Tito sa kanyang opisina. Sa isang iglap, naging impyerno ang party. Isang mahinang usok ang pumapailan lang mula sa kaldero ng kumukulong sabaw sa ibabaw ng kalan. At ang masarap na amoy nito ay kumakalat sa bawat sulok ng kusina. Pinunasan ko ng likod ng aking kamay ang pawis na namumuo sa aking noo at muling itinuon ang pansin sa paghalo ng malapot na sabaw. Napakabusi ng araw na ito. Ang pamilya ng aking asawa ay abala sa malawakang paghahanda para sa pagdiriwang ng anibersaryo ng kasal ng aking mga biyenan at ng anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang grupo bukas. Bilang isang manugang na nakikitira lamang sa malaking mansyon na ito sa Forbes Park, isang marangyang subdibisyon sa Metro Manila, natural na bumagsak sa aking mga balikat ang lahat ng pasanin sa paghahanda sa kusina at sa event. Walang kinuha ni isang katulong ang aking biyenan. Sinasabing, kailangan kong patunayan ang aking dedikasyon sa pamilya. Nang papatayin ko na sana ang apoy sa kalan, isang matinis na tunog ng takong na tumatama sa marmol na sahig ang pumasok sa kusina. Isang senyales na paparating ang pinakamakapangyarihang tao sa bahay na ito. Nakatayo sa may pintuan ng kusina ang aking biyenan. Nakahalukip-kip ang mga braso. Nakasuot siya ng isang napakamahal na bestidang gawa sa esmeraldang seda, isang malaking kaibahan sa aking luma, at kupas ng bestidang cotton. Ang kanyang mga mata ay masusing sinuri ang buong kusina, na may ekspresyong puno ng pagkadismaya. Tila naghahanap siya ng kahit anong kapintasan, kahit gaano kaliit, para lang may maipintas sa akin. Handa na ba ang lahat ng pagkain? Ayokong mapahiya, sa kahit isa man lang, sa mga business partner ng asawa mo bukas. Dahil sa mumurahing pagkain, sabi ng aking biyenan, sa isang boses na nakakapanlamig hanggang sa buto. Opo ma, handa na po ang lahat ng pangunahing putahe at kailangan na lang initin bukas ng umaga. Na-order na rin po ang celebration cake at darating sa tamang oras. Sagot ko habang nakayuko, hindi magawang salubungin ang kanyang tingin. Isang malakas na pagsinghal ang pinakawalan ng aking biyenan. Lumapit siya sa mesa sa kusina at pinunasan ang ibabaw nito gamit ang dulo ng kanyang daliri. Sigurado akong walang alikabok doon dahil makailang ulit ko itong pinunasan, ngunit tinitigan niya ang kanyang daliri ng ilang sandali. Huwag kang magdadala ng kahihiyan sa pamilyang ito. Masyadong mabait ang anak ko. At pinulot pa ang isang babaeng mahirap na tulad mo mula sa kung saan. Sana ay naging mas madali ang buhay niya. At mas lumago ang ating grupo. Kung pinakasalan niya ang anak ng isa sa mga business partner namin. Wala kang naidudulot na pakinabang sa bahay na ito, kundi ang ubusin ng aming bigas. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig, na parang mga punyal na tumutusok sa aking puso. Kinagat ko ang aking ibabang labi, para pigilan ang pangingilid ng aking mga luha. Ilang taon na akong kasal sa aking asawa, at sa buong panahong iyon, kinailangan kong lunukin ang mapait na tableta ng kahihiyan mula sa kanyang pamilya. Ang aking pinagmulan bilang isang ulilang lumaki sa ampunan, ay palaging kanilang pangunahing sandata para maliitin ako. Itinuturing nila akong hindi ka-level, hindi karapat-dapat, at isang peste lamang na nakakapit sa kanilang malaking angkan. Ngunit para sa sagradong sumpaan ng kasal, palagi akong nagtiis at sinikap na maging isang tapat na asawa. Opo ma. Magsisikap pa po ako para maging perpekto ang lahat, sagot ko sa nanginginig na boses. Nag-ismid ang aking biyenan, tumalikod, at lumabas ng kusina nang walang anumang salita. Pagkaalis niya, napabuntong hininga ako, at hinayaan ang isang butil ng luha na dumaloy sa aking pisngi. Mabilis ko itong pinunasan. Hindi ito ang oras para umiyak. May isang bundok pa ng mga hugasin na naghihintay sa akin. Gabi na, nang sa wakas ay umuwi ang aking asawa. Mukha siyang pagod, ngunit may kakaiba sa kanyang ayos ngayon. Medyo gusot ang kanyang damit, at maluwag na ang kanyang kurbata. Basta na lang niya inihagis ang kanyang jacket sa sofa sa sala. Hindi man lang ako pinansin habang nag-aayos ako ng sala, at dumiretso sa banyo. Kinuha ko ang jacket niya para isabit sa aparador. Ngunit pagdampi ng aking kamay sa tela,
naamoy ko ang isang napakaibang pabango. Hindi ito ang pabangong karaniwang ginagamit ng aking asawa. Ang amoy na ito ay napakatamis, elegante, at matapang. Ang kakaibang amoy ng isang napakamahal na pabango ng babae na maaaring nagkakahalaga ng daan-daang libong piso bawat bote. Isang masamang kutob ang bumalot sa akin. Bumilis ang tibok ng aking puso. Nanginginig ang mga kamay kong sinuri ang panloob na bulsa ng jacket. Sumayad ang aking mga daliri sa isang maliit at matigas na bagay. Nang ilabas ko ito, napigil ko ang aking paghinga. Isang maliit na pulang kahon, nagawa sa pelos ang nasa aking palad. Dahan-dahan ko itong binuksan, at ang kislap ng puting perlas na nakatuhog sa isang kuwintas ay agad na sumilaw sa aking mga mata. Ang mga perlas ay mukhang napakadalisay at mamahalin. Ito ba ay isang sorpresang regalo para sa akin? Hindi. Imposible. Sa buong pagsasama namin, hindi ako binigyan ng aking asawa ng ganito kamahal na regalo. Nagrereklamo pa nga siya tuwing humihingi ako ng dagdag na pera para sa mga gastusin sa bahay. Kung gayon, para kanino ang marangyang kuwintas na perlas na ito? Biglang lumabas ang aking asawa mula sa banyo, pinupunasan ang kanyang buhok gamit ang isang tuwalya. Nagulat siya nang makita akong hawak ang kahon ng pelos. Ang kanyang mukha ay agad na namutla, ngunit mabilis itong napalitan ng galit. Lumapit siya sa akin ng malalaking hakbang at marahas na inagaw ang kahon. Bakit mo pinapakialaman ang personal kong gamit? Sigaw niya. Nanlilisik ang mga mata. Kaninong kuwintas yan? Tanong ko sa garalgal na boses, pinipigilan ang takot na kumakalat sa aking kalooban. Amoy pabango ng babae ang jacket mo. Inis na suminghal ang aking asawa at isinuksok ang kahon sa bulsa ng kanyang pantalon. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Pabor lang yan para sa bise-presidente namin. Masyado siyang abala, kaya pinakiusapan niya akong bumili ng regalo para sa asawa niya. At ang amoy ng pabango. Baka may nakasabay lang akong babaeng katrabaho sa elevator. Palagi ka kasing nasa kusina, kaya wala kang alam sa mundo sa labas. Huwag mo akong basta-basta pagdudahan. Ang kanyang paliwanag ay tila kapani-paniwala. Ngunit ang aking kutob, bilang asawa, ay nagsasabing may mali. Hindi tumingin sa akin ang kanyang mga mata habang nagsasalita. At ang kanyang boses ay masyadong mataas para sa isang taong gumagawa lang ng pabor. Ngunit pinili kong manahimik. Ayokong gumawa ng malaking gulo sa bahay ng aking biyenan. Lalo na ngayong gabi. Bago ang isang mahalagang okasyon, pinilit kong isantabi ang aking mga pagdududa at ipinagpatuloy ang pagwawalis ng sahig. Lumalalim na ang gabi at tahimik na ang malaking mansyon habang ang lahat ay nasa kani-kanilang silid na. Habang nagtutupi ako ng damit sa aming kwarto, biglang tumunog ng malakas ang aking cellphone. Lumitaw sa screen ang pangalan ng isang malayong kamag-anak na nag-aalaga sa aking tiyahin sa probinsya. Ang aking tiyahin ang tanging pamilyang kinilala ko matapos akong umalis sa ampunan. At kamakailan, palala ng palala ang kanyang kalusugan dahil sa sakit sa bato. Kinakabahan kong sinagot ang tawag. Isang humihikbing boses ang narinig ko mula sa kabilang linya. Hello, Althea. Inatake na naman ang tita mo, sabi ng doktor. Kumalat na raw ang impeksyon at kailangan siyang operahan ngayong gabi. Kung hindi, maaaring ikamatay niya. Hinihingan kami ng ospital ng down payment ngayon din. Pwede ka bang magpadala ng pera? Parang gumuho ang mundo ko. Kung hindi ako nakakapit sa gilid ng kama, maaaring bumagsak na ako. Magkano po ang kailangan? Tanong ko sa nagmamadaling boses. 1,000,000 piso para lang sa down payment, sagot ng kamag-anak. Sige po. Bigyan ninyo ako ng 10 minuto. Ipapadala ko agad. Pakisabi sa doktor, nagawin na nila ang lahat sa lalong madaling panahon. Ang buhay ni tita ang pinakamahalaga. Sabi ko ng may determinasyon. Pagkababa ng tawag, agad akong tumakbo sa drawer ng aking tokador. Nandoon ang passbook para sa aming joint account ng aking asawa. Ginawa namin ang account na ito sa simula ng aming kasal 5 taon na ang nakalipas. Bawat buwan, nagtatabi ako ng bahagi ng budget sa bahay para ideposito sa account na ito bilang aming emergency fund. Paminsan-minsan,
Naglalagay din dito ang aking asawa ng kanyang bonus. Noong huli kong tingnan ito ilang buwan na ang nakalipas. Ang balanse ay mahigit 3,500,000 piso. Sapat na iyon para sa operasyon ni tita ngayong gabi. Kinuha ko ang aking cellphone para buksan ang mobile banking app at agad na i-transfer ang pera. Nagmamadali kong inilagay ang password. Umaasang magiging maayos ang proseso. Ngunit nang bumukas ang pangunahing screen ng app at lumabas ang impormasyon ng balanse, parang huminto ang pagdaloy ng dugo sa buong katawan ko. Nanlaki ang aking mga mata, nakatitig sa screen ng cellphone, na parang hindi makapaniwala. Kinusot ko ang aking mga mata, nang paulit-ulit, iniisip na baka namalikmata lang ako dahil sa pagod, ngunit hindi nagbago ang mga numero sa screen. 1. Ang aming pinag-ipunan sa loob ng 5 taon. Ang perang naipon ko sa pagtitipid, sa pagtitiis na huwag bumili ng bagong damit, sa pagpigil sa tuksong kumain sa labas. Lahat ay nawala na parang bula. Wala ni isang sentimo ang natira. Nanginginig ng husto ang aking mga kamay. Nang buksan ko ang transaction history, sinuri ng aking mga mata ang mahabang listahan ng mga withdrawal. Maraming malalaking cash withdrawal at ilang transfer sa mga account na hindi ko kilala. Lahat ng transaksyon ay ginawa ng aking asawa sa loob ng nakaraang 3 buwan. 500,000 piso. 800,000 piso. Kahit 1,000,000 piso ay inilabas ng walang pahintulot ko. Nahirapan akong huminga. Tuloy-tuloy na dumaloy ang mga luha sa aking pisngi. Ang pag-aalala para sa kalagayan ni tita. At ang sakit ng pinansyal na pagtataksil na ito ay nagsama-sama. Sumisikip sa aking dibdib. Agad kong ginising ang aking asawa na mahimbing na natutulog sa malambot na kama. Niyugyug ko ang kanyang mga balikat nang marahas. Gising! Gising! Sigaw ko nang may histerya. Nagising ang aking asawa na may galit sa mukha. Anong problema mo? Hating gabi na. Nambubulabog ka nang natutulog. Sabi niya habang kinukusot ang kanyang mga mata. Itinapat ko ang screen ng aking cellphone sa kanyang mukha. Nasaan ang pera sa ating joint account? Nasaan ang 3,000,000 at 500,000? Zero na ang balanse. Zero. Kailangan ko ng pera ngayon para sa operasyon ng tita kong nag-aagaw buhay sa ospital. Saan mo ginastos ang pera? Sigaw ko habang umiiyak. Tumingin ang aking asawa sa screen ng cellphone ko at sandaling natahimik. Tumigas ang kanyang mukha. Ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang composure at tinignan ako ng may paghamak. Yung pera? Ginamit ko, sagot niya nang walang anumang pagsisisi. Saan mo ginamit? 5 taon nating inipon yon. Emergency fund natin yon. Paano mo nagawang ubusin lahat nang hindi man lang nagsasabi sa akin? Inilabas ko ang lahat ng aking galit at pagkadismaya. Hinahampas ang kanyang dibdib ng aking mga kamao. Marahas niyang tinabig ang aking mga kamay, kaya napaatras ako. Umayos ka nga. Asawa mo ako. Ginamit ko ang pera para sa isang business investment. May isang malaking proyekto na nangangako ng ilang beses na kita. Bilang padre de pamilya, kailangan kong sumugal para sa ating kinabukasan. Huwag kang makialam sa negosyo ng mga lalaki. Hindi mo maiintindihan. Sigaw niya pabalik. Anong klaseng investment yan? Nasinimot ang lahat ng ipon natin hanggang sa huling sentimo. Ngayon, ang tita ko ay nag-aagaw buhay sa ospital at wala akong ni isang kusing para iligtas siya. Kung para talaga sa investment yan, ipakita mo sa akin ang pruweba. Ipakita mo ang kontrata. Hamon ko sa kanya. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Anong klaseng asawa ka? Ibinigay ko ang pera sa isang kaibigan. Hindi kailangan ng papeles. Negosyong nakabatay sa tiwala. Palusot niya. Namumula ang mga mata. At tungkol sa tita mo, problema niya yan. Isa lang siyang malayong kamag-anak na may sakit. Bakit ako mag-aaksaya ng pera para sa isang matandang walang kinalaman sa pamilya ko? Ang kanyang mga salita ay napakasakit, sapat na para maputol ang natitirang hibla ng aking katinuan noong gabing iyon. Noong gabing iyon, umiyak ako sa isang malamig na sulok ng silid. Yakap ang aking mga tuhod. Kinailangan kong mangutang sa ilang dating kaibigan, nangangakong magtatrabaho ng patago para bayaran sila.
Ang zero na balanse sa aming account ay hindi lang isang numero. Ito ay isang malinaw na katibayan na ang aming pagsasama ay bulok mula sa loob. At ang alaala ng pabango ng babae sa jacket ng aking asawa ay muling sumagi sa aking isipan, nagsisindi ng apoy ng pagdududa na hindi na mamamatay. Maliwanag ang sikat ng araw, ngunit ang puso ko ay madilim at malamig. Mula sa aming matinding pag-aaway kagabi, hindi na ako kinausap ng aking asawa. Maaga siyang gumising, nagbihis ng napakakinis, at naglagay ng matapang at mamahaling pabango. Nang ihanda ko ang almusal para sa pamilya niya. Hindi man lang niya ginalaw ang kapeng ipinagtimpla ko sa kanya. Kinuha lang niya ang susi ng kanyang kotse at umalis. Nagdahilang may mahalaga siyang business meeting. Nakatayo ako sa may pintuan, pinagmamasdan ang kanyang papalayong likod, ang alaala ng ubos na ipon, at ang amoy ng pabango ng ibang babae sa kanyang jacket ay nagpapakulo sa aking dugo. Hindi na ako maaaring manahimik. Ang aking instinct ay nag-uudyok sa aking hanapin ang katotohanan. Pagkalabas ng kotse ng aking asawa sa gate, nagmamadali akong bumalik sa kwarto at pinalitan ang aking lumang bestida ng pinakamaayos kong damit. Isang mapusyaw na asul na blusang may mahabang manggas, na kumukupas na ang kulay sa may leeg, at isang itim na pantalon na ginamit ko noon sa paghahanap ng trabaho. Kinuha ko ang aking bag, dumaan sa likod bahay para hindi ako makita ng aking biyenan at tumakbo papunta sa pangunahing kalsada para humanap ng taxi. Manong, pakisundan po. Yung itim na sedan sa unahan. Huwag po kayong magpapahalata. Pero wag din po nating iwawala, sabi ko sa driver ng taxi. Habol ang aking hininga. Tumango ang driver at agad na inapakan ang silinyador. Sa buong biyahe, ang puso ko ay kumakabog na parang tambol ng giyera. Pinagpapawisan ng malamig ang aking mga kamay. Mahigpit na nakahawak sa dulo ng aking bag. Paulit-ulit akong nagdasal sa aking isip. Umaasang mali ang aking mga hinala. Umaasang ang aking asawa ay talagang pupunta sa isang business partner para pag-usapan ang proyektong pinaglaanan niya ng lahat ng aming ipon. Gusto kong patunayan na ang aking masasamang isip ay bunga lamang ng walang basehang selos. Ngunit ang lahat ng aking pag-asa ay gumuho nang huminto ang aking taxi sa tapat ng isang marangyang gusali na may istilong European classical. Ito ang Le Fleur, isa sa pinaka-eksklusibo at mamahaling French restaurant sa lungsod. Ang halaga ng isang plato ng pagkain dito ay katumbas na ng aking isang buwang badyet para sa pagkain. Ang sedan ng aking asawa ay maayos na nakaparada sa harap ng restaurant. Inaasikaso ng isang valet, nanginginig ang mga kamay kong binayaran ang taxi, at bumaba. Tumayo ako sa likod ng isang malaking pandekorasyong puno ng palma, malapit sa salaming bintana ng restaurant, sinusubukang sumilip sa loob. Sa likod ng makapal na salamin, nakita ko ang isang tanawing nagpabagsak sa aking puso. Sa isang pribadong sulok, sa isang bilog na mesang pinalamutian ng mga sariwang rosas, at kristal na kandelero, nakaupo ang aking asawa. Kaharap ang isang babae. Ang babae ay napakaganda. Tila siya ang sentro ng buong universo. Nakasuot siya ng isang hapit na pulang bestidang seda. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakaayos sa perpektong alon na bumabagsak sa kanyang mga balikat. Kahit sa malayo, kitang-kita ko ang kislap ng mga diamanteng nakasabit sa kanyang leeg at tainga. Sumasalamin sa liwanag mula sa mga chandelier ng restaurant. Siya ay napaka-elegante, may class, at naglalabas ng aura ng matinding kayabangan. Ngunit ang pinakawasak sa aking puso ay hindi ang kagandahan ng babae, kundi ang kilos ng aking asawa. Ang asawa kong sumigaw sa akin kagabi at tumangging magbigay ng pambayad para sa buhay ng aking tiyahin ay tila napakalambing at mapagmahal ngayon. Nakayuko siya. Nakatingin sa babae na may pagsamba. Isang tingin na hindi niya kailanman ipinakita sa akin. Sa loob ng 5 taon naming pagsasama, nakita ko siyang tumawag ng waiter at umorder ng mga pagkain at isang bote ng alak. Sa itsura pa lang ng bote, alam kong napakamahal nito. Nang bahagyang ngumiti ang babae, ngumiti rin ng malapad ang aking asawa. Naglakas loob pa siyang hawakan ang kamay ng babae at halikan ito ng malambing. Nanlambot ang aking mga tuhod
Parang nawala ng buto ang mga ito para suportahan ang aking bigat. Sumandal ako sa malamig na salamin. Nararamdaman ang pag-init ng aking mga mata dahil sa nagbabadyang luha. Ito pala ang business investment na sinasabi niya. Ang 3,000,000 at 500,000 piso na pinaghirapan naming ipunin, ang aking pawis, ang aking sakripisyo sa pagtitiis ng gutom, lahat ay naging pulang bestida, marangyang diamante, at mamahaling alak sa mesang iyon. Hindi ko matanggap ang katotohanang nakikita ko. Biglang dinaig ng galit ang aking kalungkutan. Ikinuyom ko ang aking mga kamao. Kailangan kong makita ang babaeng ito ng malapitan. Kailangan kong malaman kung sino ang naglakas loob na wasakin ang aking pamilya. Nanginginig man ang aking mga binti ngunit puno ng determinasyon. Itinulak ko ang salaming pinto ng restaurant at pumasok. Agad na sumalubong sa akin ang malamig na hangin, na may amoy ng mamahaling pabango. Sinubukan kong kumalma, yumuko, at mabilis na naglakad papunta sa direksyon ng banyo, na tila kailangan kong dumaan sa kanilang mesa. Nagkubli ako sa likod ng isang malaking haligi, at mas malapit silang pinagmasdan. Nagsasalita ang babae. Ang kanyang boses ay mayabang, ngunit malambing. Nagpatuloy ako papunta sa banyo. Iniisip na maghilamos muna bago magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Itinulak ko ang makapal na pintong gawa sa mahogany at pumasok sa isang espasyong napapalibutan ng mga salamin at puting marmol. Binuksan ko ang gripo at hinayaang basain ng malamig na tubig ang aking mga palad. Pagkatapos ay iwinisik ito sa aking mukha. Namumula ang aking mga mata, maitim ang ilalim dahil sa puyat, at ang aking damit ay napakapangit kumpara sa karangyaan ng lugar. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Ang tunog ng takong na tumatama sa marmol ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tumingala ako sa salamin sa aking harapan. Parang bumagsak ang puso ko sa aking tiyan. Sa salamin, nakita ko siya. Ang babaeng nakapulang bestida ay pumasok ng may karangyaan. Napakalapit na namin ngayon. Ang kanyang matamis at matapang na pabango. Ang parehong amoy na naamoy ko sa jacket ng aking asawa kagabi ay agad na pumuno sa aking baga na nagdulot ng pagduduwal. Tumayo siya sa tabi ko sa lababo at kinuha ang isang pulang lipstick mula sa kanyang kumikinang na maliit na bag. Hindi man lang niya ako tinignan habang dahan-dahan niyang nilalagyan ng kulay ang kanyang mga labi. Nanatili akong nakatayo. Pigil ang hininga. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabunutan ang kanyang perpektong ayos na buhok. Ngunit ang aking katawan ay parang yelo. Ang aking bibig ay nakasara. Pagkatapos mag-lipstick, ibinalik niya ito sa kanyang bag. Tatalikod na sana siya para lumabas. Ngunit sa halip na dumiretso, sinadya niyang ibahin ang kanyang lakad at sinagi ang aking balikat ng napakalakas. Nawalan ako ng balanse at napasuray. Tumama ang aking baywang sa kanto ng lababo ng medyo malakas. Aray! Pigil kong daing, huminto ang babae. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo sa akin. Sa kanyang perpektong mukha na puno ng makapal na makeup. Walang bakas ng pagsisisi. Sa halip, isang napakamapanghamak na ngisi ang malinaw na gumuhit sa kanyang mapulang labi. Ang kanyang matatalas na mata ay sinuri ako mula ulo hanggang paa. Mula sa aking magulong buhok, sa kupas kong blusa, hanggang sa aking sapatos na nagsisimula ng matuklap. Tinitigan niya ako, na para bang ako ay isang nakakadiri at mabahong basura. Naku, mag-ingat ka naman sa paglalakad. Paano kung makabangga ka ng tao? Sabi niya sa isang mapanuyang at peking boses. Ikinrus niya ang kanyang mga braso at bahagyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Bago ka bang kusinera dito? Pero nakapagtataka, mas desente naman ang uniforme ng mga empleyado rito. Iniunat niya ang kanyang kamay na pinalamutian ng malaking singsing na diamante. Gamit ang dulo ng kanyang hinlalaki at hintuturo, kinuha niya ang tela ng manggas ng aking blusa at marahang hinila ito na may ekspresyong puno ng pandidiri. Para bang natatakot siyang mahawa ng sakit. Saang tiangge mo nabili to? Ang gaspang ng tela. Mas malambot pa ang basahan namin sa sahig kaysa rito. Panunuya niya, kasabay ng isang mahinang tawa na napakasakit sa aking pandinig.
Binitawan niya ang aking damit at iwinagayway ang kanyang kamay sa hangin. Nakakaawa ka talaga. Ang mga babaeng kasing level mo ay hindi nababagay sa ganitong karangyang lugar, lalo na sa paligid ng isang lalaking may malaking ambisyon. Nakakasira ka lang ng tanawin. Umuwi ka na at maglaba. Kumulo ang dugo ko sa mga insultong lumalabas sa kanyang bibig. Ikinuyom ko ang aking mga kamao sa aking tagiliran hanggang sa mamuti ang aking mga buko. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mayabang na mga mata. Hindi ako kusinera at wala kang karapatang insultuhin ang damit ko, sabi ko sa nanginginig na boses. Sinusubukang ipagtanggol ang natitira kong dignidad. Lalong lumakas ang tawa ng babae. Ang kanyang halakhak ay pumuno sa banyo. Ah, talaga? Baka naliligaw ka lang. Hindi ito lugar para sa mga pulubing hindi makabili ng matinong damit. Tandaan mo, sa mundong ito, ang itsura mo ang nagdidikta ng iyong antas. At ang antas mo ay nasa ilalim ng takong ng sapatos ko. Pagkatapos sabihin ang mga masasakit na salitang iyon, tumalikod siya at lumabas ng banyo, taas noo. Iniwan niya ang matapang na amoy ng kanyang pabango at ang durog kong puso. Ang pintong kahoy ay bumagsak sa aking likuran at naiwan akong tulala sa harap ng salamin. Tinitigan ko ang aking refleksyon, babaeng mahirap at mababang uri. Hindi karapat-dapat. Ang mga salita ng babaeng nakapulang bestida ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Humahalo sa mapanuyang ngiti ng aking asawa at sa malamig na tingin ng aking biyenan. Napaupo ako sa malamig na marmol na sahig. Tinakpan ang aking mukha ng aking mga kamay at tahimik na umiyak. Ang lahat ng aking sakripisyo para sa lalaking tinawag kong asawa ay nauwi sa wala. Ginamit niya ang perang pinaghirapan ko para bigyan ng luho ang demonyong babaeng iyon. Hinayaan niya akong mamuhay na parang pulubi habang sila ay nagpapakasasa sa karangyaan ng mundo. Ngunit sa gitna ng mga hikbi na sumisikip sa aking dibdib, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Ang sakit at desperasyon na nangingibabaw ay dahan-dahang tumigas at naging iba. Ang pagkadismaya ay naging nag-aalab na galit. Marahas kong pinunasan ang aking mga luha, dahan-dahang tumayo, at sinalubong ang aking namumula at matalim na mga mata sa salamin. Hindi ko sila hahayaang patuloy na yurakan ako. Kung iniisip nilang ako ay mahirap at mahina, hahanapin ko ang kanilang kahinaan. Nagsisimula pa lang ang laro, at isinusumpa kong hindi na ako ang matatalo. Naghilamos ako. Inayos ang aking kupas na blusa at lumabas ng restaurant na may iisang determinasyon sa aking puso. Maghihiganti ako. Parang walang katapusan ang biyahe pauwi mula sa mamahaling restaurant. Nakaupo akong tulala sa likod ng taxi. Walang imik na pinagmamasdan ang mga abalang kalsada ng lungsod. Wala nang luhang dumadaloy. Tila natuyo na ang bukal ng aking kalungkutan. Sa halip, ang apoy ng galit sa aking dibdib ay lalong nagliliyab. Ang babaeng nakapulang bestida at may lason sa labi ay dinurog at niyurakan ang natitira kong dignidad. At ang lalaking sumumpa sa harap ng Diyos na poprotektahan ako, siya pa ang nagbukas ng daan para wasakin ako ng babaeng iyon. Nang makarating ako sa bahay, tahimik pa rin ang paligid. Ang aking biyenan ay marahil nasa parlor o butik. Naghahanda para sa party bukas. Dumaan ako sa likod bahay at tahimik na pumasok. Sa aking silid, pagkapasok, agad kong isinara. Nang mahigpit ang pinto, mabilis na tumakbo ang aking isipan. Pinagdugtong-dugtong ang mga piraso ng palaisipan na sadyang itinago sa akin. Ang nawawalang ipon, ang walang katuturang dahilan ng investment, ang amoy ng pabango, at ang lihim na pagkikita sa mamahaling restaurant. Lahat ngayon ay konektado sa iisang pulang sinulid ng isang bulok na pagtataksil. Ngunit kailangan ko ng ebidensya. Ang mga luha at walang laman na akusasyon ay hindi tatalab sa isang magaling magsalitang asawa. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang pagkakabaon ng bulok na ito. Gabi na nang marinig ko ang pagpasok ng kotse ng aking asawa sa bakuran. Mabilis kong inayos ang aking sarili at nagpanggap na namamalansya ng damit sa sala. Pumasok ang aking asawa na may masayang mukha.
May bahagyang amoy ng alak sa kanyang hininga. Nilampasan niya ako ng walang bati at dumiretso sa kanyang study. Isinasara ng mahigpit ang pinto. Naghintay ako ng may tiyaga. Alauna ng madaling araw. Nang mahimbing nang natutulog ang lahat sa bahay, bumangon ako mula sa kama. Tiniyak kong mahimbing na ang tulog ng aking asawa, na may regular na mahinang hilik. Dahan-dahan akong lumabas ng silid at naglakad papunta sa kanyang study. Ang puso ko ay kumakabog nang malakas na parang lalabas sa aking dibdib. Hindi ko alam kung anong idadahilan ko kung mahuli ako. Hindi nakalak ang pinto ng study. Dahan-dahan kong pinihit ang hawakan at pumasok sa madilim na silid. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa siwang ng kurtina, ang tanging ilaw. Binuksan ko ang isang maliit na table lamp at umupo sa leather na upuan ng aking asawa. Ang kanyang laptop ay nasa ibabaw ng mahogany desk. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay nang pindutin ko ang power button. Nag-ilaw ang screen. Nagpapakita ng password prompt. Sinubukan ko ang aming mga kaarawan. Ngunit nabigo. Sinubukan ko ang aming anibersaryo. Nabigo rin. Bigla kong naalala ang isang serye ng mga numero na nasilayan ko sa screen ng kanyang cellphone ilang araw na ang nakalipas. Nang may tina-type siya, isang random na kombinasyon ng mga numero. Gamit ang nanginginig na mga kamay, inilagay ko ang mga numerong iyon. 6 na numero. Enter. Bumukas ang main screen. Napabuntong hininga ako sa ginhawa. Walang sinayang na oras, agad kong binuksan ang kanyang mga folder. Naghahanap ng anumang bank statement o financial report. Ang aking asawa ang finance manager ng kumpanyang pag-aari ng kanyang pamilya. Kaya, sigurado akong may bakas dito. Pagkatapos ng ilang sandaling paghahanap, natagpuan ko ang isang nakatagong folder na may kakaibang pangalan. Nang buksan ko ito, nanlaki ang aking mga mata. Sa loob ay may 12-dosenang mga file ng transaction report mula sa iba't ibang account. Binuksan ko ang isa sa mga file at sinimulang basahin ang mga numero doon. Hindi lang ang aming ubos na 3 milyon at 500,000 ang nandoon. May mas malalaking daloy ng pera. Umaabot sa 100 milyon, kahit bilyon-bilyong piso, na regular na inililipat sa isang account na nakapangalan sa isang babae. Isinulat ko ang account number at pangalan sa isang maliit na piraso ng papel. Ang pera ay ginamit para sa napakalaking bayarin sa credit card, pagbili ng mga alahas sa mga butik sa ibang bansa, at pagbabayad ng down payment para sa isang mamahaling apartment sa sentro ng lungsod. Ngunit ang nagpanlamig sa aking dugo ay ang pinagmulan ng pera. Hindi ito personal na pera ng aking asawa. Batay sa serya ng mga numero ng account na pinagmulan ng mga transfer, natukoy kong ito ay ang pangunahing account ng kumpanya ng aking biyenan. Ninanakawan ng aking asawa ang sarili niyang pamilya sa napakalaking sukat para suportahan ang marangyang pamumuhay ng kanyang kabit. Ito ay hindi lang isang simpleng pagtataksil. Ito ay isang krimen ng money laundering at pag-abuso sa kapangyarihan. Agad kong kinuha ang aking cellphone mula sa bulsa. Binuksan ang kamera at kinunan ng litrato ang lahat ng pahina ng mga transaction report na kaya ko. Nanginginig ang aking mga kamay. Sa pag-concentrate, ito ay napakalakas na ebidensya. Ebidensyang maaaring sumira sa karera at buhay ng aking asawa sa isang iglap. Bigla, narinig ko ang pag-igik ng isang pintong kahoy sa labas. Papalapit sa study ang tunog ng mabibigat na hakbang. Naramdaman ko ang matinding takot. Mabilis kong tinanggal ang USB. Isinara ang lahat ng dokumento sa laptop at pinatay ito. Pinatay ko ang table lamp at mabilis na nagtago sa likod ng malaking sofa sa sulok ng silid. Idinikit ang aking katawan sa pader. Bumukas ang pinto ng study. Ang liwanag mula sa hallway ay pumasok. Tinakpan ko ang aking bibig ng aking mga kamay para hindi marinig ang aking paghinga. Sa ilalim ng sofa, nakita ko ang isang pares ng paa na nakasuot ng leather na tsinelas. Ang aking asawa, lumapit siya sa desk, tila may hinahanap. Kinuha niya ang kanyang cellphone na naiwan sa mesa. Biglang umilaw ang screen, senyales na may tumatawag. Sinagot niya ito. Hello. Oo, ako to.
Sabi niya sa mahina at pabulong na boses. Bakit napatawag ka ng ganitong oras? Matutulog na sana ako. Isang mahinang boses ng lalaki ang narinig mula sa kabilang linya. Tila isang matagal ng kakilala. Huwag kang padalos-dalos. Sabi ko sa'yo. Ako na ang bahala sa lahat. Sabi ng aking asawa. Sa isang malamig na boses na hindi ko pa narinig kailanman. Dinadagdagan ko ng paunti-unti ang dosis ng gamot at inihahalo sa inumin ni Itay tuwing umaga. Ang doktor niya ay bayad ko na. Walang sinumang maghihinala. Iisipin lang ng lahat na lumalala ang sakit niya sa puso dahil sa pagod sa trabaho. Nanlaki ang aking mga mata sa takot mula sa aking pinagtataguan. Nanginginig ng husto ang aking katawan. Matagal nang may karamdaman ang aking biyenang lalaki. Ngunit siya ang tanging taong naging mabuti sa akin sa bahay na ito. Palagi niya akong nginingitian at madalas na pinapagalitan ng aking biyenang babae kapag iniinsulto ako nito. At ngayon, ang sarili niyang anak ay nagpaplanong dahan-dahan siyang lasunin. Kapag namatay na ang matanda, lahat ng mana at kontrol sa kumpanya ay mapupunta sa akin. Ididiborsyo ko agad ang tanga kong asawa nang walang ni isang kusing. Pagkatapos, malaya na naming mai-enjoy ng mahal ko ang lahat. Huwag kang mag-alala, babayaran ko ang bayad ninyo sa susunod na buwan. Patuloy ng aking asawa, kasabay ng isang maliit na tawa na napakasama at nakakatakot pakinggan. Ibinaba niya ang tawag, tumalikod, lumabas ng study, at isinara muli ang pinto. Naiwan ako sa dilim, nanginginig sa takot. Ang aking asawa ay hindi lamang isang sinungaling at taksil. Isa siyang halimaw, isang demonyong nagkatawang tao, na handang pumatay ng sariling kadugo para sa yaman at makamundong pagnanasa. Nahihilo ako. Nasusuka ako sa isiping bawat umaga. Nilulunok ng walang kamalay-malay kong biyenan ang lason. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Hindi ko maaaring hayaang mangyari ang krimen na ito. Nang matiyak kong ligtas na, gumapang ako palabas sa aking pinagtataguan at nagmamadaling bumalik sa aming silid. Isinara ko ang pinto at sumandal sa sahig. Sinusubukang pakalmahin ang aking puso na walang tigil sa pagkabog. Kinuha ko ang aking cellphone at muling tiningnan ang mga litrato ng ebidensya ng pandaraya. Gulong-gulo ang aking isipan. Bola maanga pa. Gulong-gulo ang aking isipan. Kanino ako magsusumbong? Kung tatawag ako sa pulis ngayon, madaling makakahanap ng palusot ang aking asawa at sisirain ang lahat ng orihinal na ebidensya. Kung sasabihin ko sa aking biyenan, hinding-hindi niya paniniwalaan ang isang mahirap na manugang na tulad ko at ako pa ang aakusahang naninira sa kanyang pinakamamahal na anak. Sa gitna ng aking pagkalito at desperasyon, biglang umilaw ang screen ng aking cellphone. Isang maikling mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang dumating. Kumunot ang aking noo. Nag-atubili akong buksan ito. Huwag kang padalos-dalos. Alam ko kung ano ang nalaman mo. Huwag kang magsusumbong kahit kanino ngayong gabi. Pumunta ka sa party bukas. Isuot mo ang pinakamaganda mong bestida at panoorin ang palabas. Makakamit din ang hustisya. Napakikli ng mensahe. Ngunit sapat na para manlamig ang aking dugo. Sino ang nagpadala nito? Paano niya nalaman ang ginagawa ko ngayong gabi? May iba pa bang nakakaalam sa mga katiwalian ng aking asawa? Naglaro sa aking isipan ang iba't ibang tanong. Ngunit sa hindi malamang dahilan, isang malakas na pagnanasa ang umusbong sa aking puso na maniwala sa misteryosong mensaheng iyon. Sa ngayon, ang ebidensya ko lang ay mga litrato sa cellphone at ang aking salaysay. Kaya ang padalos-dalos na pagkilos ay maaaring maglagay sa panganib sa buhay ko at sa buhay ng aking biyenan. Mahigpit kong hinawakan ang aking cellphone. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakaupo ako sa gilid ng kama, nakatingin sa madilim pang bintana. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit alam kong ang bukas ay hindi na magiging katulad ng dati. Susundin ko ang utos ng misteryosong mensahe. Dadalo ako sa party na iyon, hindi bilang isang sunod-sunurang katulong, kundi bilang isang saksi na handang panoorin ang pagguho ng isang kaharian ng kasinungalingan. Sa wakas ay sumikat na ang umaga ng pinakahihintay na pagdiriwang ng pamilya ng aking asawa. Ang malaking mansyon ay abala.
Mula pa madaling araw, dose-dosenang mga tauhan mula sa catering, dekorasyon, at event planning ang nagmamadaling ihanda ang lahat. Ang pangunahing bulwagan ng napakalawak na bahay ay ginawang isang marangyang party venue na pinangungunahan ng ginto at kristal. Ang mga mararangyang chandelier ay pinakintab hanggang sa kumikinang, sumasalamin sa nakakasilaw na liwanag. Sa gitna ng lahat ng karangyaan na iyon, ako pa rin ang nagsisilbing libreng trabahador na inuutusan ng aking biyenan. Ang kupad-kupad mo talagang kumilos. At ingatan mong hindi madumihan ng marumi mong sapatos ang red carpet, sigaw ng aking biyenan mula sa dulo ng hagdanan. Hawak niya ang isang tasa ng chamomile tea sa isang kamay, habang nagbibigay ng mga utos sa mga tauhan. Tahimik akong tumango at binuhat ang napakabigat na porselanang florera. Inilipat ito ayon sa kanyang utos. Mula kagabi, ipinangako ko sa aking sarili, napipigilan ko ang lahat ng aking emosyon at galit. Kailangan kong gampanan ang papel ng isang masunurin at tangang manugang hanggang sa dumating ang tamang oras. Pagsapit ng hapon, nagsimulang humupa ang abala. Tapos na sa kanilang trabaho ang mga tauhan. At umuwi na para maghanda sa serbisyo sa gabi. Inutusan ng aking biyenan ang lahat sa bahay na maghanda dahil magsisimulang dumating ang mga bisita pagsapit ng 7:00 ng gabi. Pumasok ako sa aking silid, naligo, at nagsimulang isipin kung ano ang isusuot. Sinabi sa akin ng anonymous na mensahe kagabi na isuot ko ang aking pinakamagandang bestida. Ang problema, ang pinakamaganda para sa akin ay maaaring katumbas lamang ng basahan para sa pamilyang ito. Binuksan ko ang aking maliit na aparador. Walang designer dress, walang imported na seda. Ang mayroon lang ako ay isang dark blue na chiffon long dress na binili ko sa isang ukay-ukay 3 taon na ang nakalipas. Napakasimple ng bestida. Walang anumang palamuti, ngunit medyo bumagay ito sa aking katawan. Maingat ko itong pinlantsa para masigurong walang gusot na makakasira sa itsura nito. Naglagay ako ng manipis na makeup sa aking mukha para takpan ang maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata dahil sa puyat. Ang aking mahabang buhok ay hinayaan kong nakalugay sa aking likod habang tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin. Biglang bumukas ang pinto ng aking silid nang walang katok. Pumasok ang aking biyenan na may mayabang na lakad. Ang kanyang itsura ay tunay na nakakapanliit. Para siyang isang reyna na handang tumanggap ng paggalang mula sa kanyang mga nasasakupan. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na velvet na bestida na may malaking kwintas na diamante sa kanyang leeg. Ang kanyang mga daliri ay may mga singsing na may hiyas na maaaring makabili ng isang marangyang bahay. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa na may tinging puno ng paghamak at pagkasuklam. Kumibot ang kanyang mga labi sa isang mapanuyang ngiti. Iyan na ba ang isusuot mo? Tanong niya sa mapangmaliit na tono. Umikot siya sa akin. Sinusuri ang aking asul na bestida na para bang ito ay isang basura. Mukha ka lang naliligaw na staff ng catering sa mumurahin mong bestida. Hindi ka ba nahihiya? Ma, ito na po ang pinakamaayos kong bestida. Mahinang sagot ko, sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses. Suminghal ng malakas ang aking biyenan. Inaasahan ko nang hindi mo kailanman maaabot ang antas ng aming pamilya, ikaw na mahirap na manugang. Makinig ka. Ngayong gabi, maraming mahahalagang business partner, matataas na opisyal, at dayuhang mamumuhunan ang darating. Ayokong sirain ng iyong presensya, ang imahe ng aming pamilya. Lumapit siya sa aking tokador, at binuksan ang aking maliit na kahon ng alahas. Sa loob ay may ilang murang pilak na hikaw, at mga hair clip lamang. Marahas niya itong isinara muli. At huwag kang mangangarap na hiramin ang mga alahas ng pamilya. Masyadong sagrado ang aming mga diamante para dumikit sa balat ng isang tulad mo. Manatili ka sa isang sulok, huwag kang masyadong makikipag-usap sa mga bisita, at huwag mong gagalawin ang pagkain hanggat hindi pa tapos kumain ang mahahalagang bisita. Kung kinakailangan, makihalubilo ka sa mga katulong para walang makapansin na asawa ka ng pinakamamahal kong anak. Naiintindihan mo ba? Bawat salitang binitiwan niya ay parang isang malakas na sampal sa aking pisngi. Hindi niya ako itinuring na tao, kundi isang kahihiyan
na kailangang itago. Ikinuyom ko ang aking mga kamay sa likod ng aking bestida. Idinidiin ang aking mga kuko sa aking palad para kalimutan ang sakit sa aking puso. Opo, ma, sabi ko, sa isang pigil na boses. Nag-ismid siya. Tumalikod, at lumabas ng aking silid, nang hindi man lang isinasara ang pinto. Napabuntong hininga ako, at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Maaaring wala akong mamahaling alahas o designer dress. Ngunit ngayong gabi, mayroon akong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa diamante. Ang katotohanan, inayos kong muli ang aking bestida. Inilagay ang aking cellphone na naglalaman ng ebidensya ng krimen ng aking asawa sa aking maliit na handbag. At lumabas ng silid ng taas noo. 7:00 ng gabi. Puno na ng mga bisita. Ang bulwagan ng bahay. Isang grupo ng mga propesyonal na musikero. Ang marahang tumutugtog ng musikang klasikal sa isang sulok ng silid. Ang amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain ay pumuno sa hangin. Karamihan sa mga bisita ay nakasuot ng mga damit mula sa mga sikat na designer at kumikinang na evening gown. Hawak nila ang mga baso ng champagne. Nagtatawanan at nag-uusap tungkol sa mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso at mga bakasyon sa Europa. Gaya ng utos ng aking biyenan, nakatayo ako sa isang sulok ng silid, sa tabi ng isang malaking haligi. Walang sino man sa mga bisita ang kumausap sa akin. Ang ilan ay sumulyap sa akin na may pagtataka. Marahil ay nag-iisip kung bakit may isang babaeng nakasuot ng napakasimpleng damit sa isang napakagarang okasyon. Hindi ko pinansin ang kanilang mga tingin. Ang aking mga mata ay patuloy na sinusuri ang buong silid. Hinahanap ang aking asawa. Biglang humina ang bulungan ng mga bisita. Lahat ng tingin ay napunta sa pangunahing pinto na gawa sa inukit na mahogany. Bumukas ang pinto at isang lalaki ang pumasok na may kumpiyansang ngiti, ang aking asawa. Nakasuot siya ng isang napaka-eleganting itim na tuksedo. Maayos ang ayos ng kanyang buhok at ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakakapit sa kanyang braso ng may pagmamay-ari ay isang babae. Napigil ko ang aking hininga. At parang huminto ang pagdaloy ng aking dugo. Ito ang babaeng nakapulang bestida na nakita ko sa restaurant. Ngayong gabi, hindi pula ang suot niya, kundi isang gintong evening gown na perpektong nagpapakita ng kanyang hubog. Ang mga diamante sa kanyang leeg at tainga ay sumasalamin sa liwanag ng chandelier na nagpapamukha sa kanya na napakakinang at hindi maabot. Naglakad siya ng taas noo. Ngumingiti ng elegante sa ilang bisita na tila kilala siya. Ang kanilang pagdating ay agad na naging sentro ng atensyon. Nagsimula ang mga bulungan sa pagitan ng mga bisita. Ang ilan ay nagulat, ang ilan ay mapanuksong ngumiti, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na hayagang punahin ang pagdadala ng aking asawa ng ibang babae sa isang family event. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang makita ko ang aking biyenan na papalapit sa kanila. Sa halip na pagalitan ng kanyang anak, masayang sinalubong ng aking biyena ng babae. Niyakap pa ito at hinalikan sa pisngi na para bang ito ay kanyang sariling anak. Nasusuka ako sa nakakadiring tanawin sa aking harapan. Walang kahihiyang dinala ng aking asawa ang kanyang kabit sa aming bahay, sa isang opisyal na family event, at masaya itong inaprubahan ng aking biyenan. Itinakwil na nila ako, bago pa man nila ito opisyal na sabihin. Kinagat ko ang aking ibabang labi hanggang sa makalasa ako ng dugo. Gusto kong isigaw sa buong mundo na ang lalaking nakatayong iyon ay isang magnanakaw at isang potensyal na mamamatay tao na nagbabalak patayin ang sarili niyang ama. Ngunit dumampi ang aking kamay sa ibabaw ng aking bag. Naramdaman ko ang hugis ng aking cellphone sa loob. Muling sumagi sa aking isipan ang anonymous na mensahe kagabi. Huwag kang padalos-dalos, panoorin ng palabas. Kailangan kong magtimpi. Hindi ko dapat sirain ang isang malaking plano na tila binuo na ng isang tao sa labas. Kung sasabog ako ngayon, magmumukha lang akong isang baliw na asawang nabubulagan sa selos. At madali nila akong mapapalayas sa bahay na ito. Nang walang anumang kapalit, huminga ako ng malalim ng ilang beses. Pinipigilan ng aking galit, hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa.
Pinilit kong manatiling nakatayo sa madilim na sulok na ito. Maghihintay ako. Panoorin ko kung hanggang saan nila kayang ipahiya ang kanilang mga sarili. Ngayong gabi, sa ilalim ng kislap ng mga kristal na chandelier at sa saliw ng musikang klasikal, isang malaking bagyo ang naghahandang wasakin ang lahat. At ako, na tinawag nilang mahirap at walang halaga, ay mananatiling nakatayo dito para siguraduhing walang sino man sa kanila ang makakatakas. Tinaas ko ang isang baso ng tubig at matalim na tinitigan ng aking asawa at ang kanyang kabit na nakikipagtawanan sa mga VIP na bisita. Para sa inyong pagbagsak, malamig na sabi ng aking isipan. Nagsisimula pa lang ang tunay na palabas. Lumalalim na ang gabi, ngunit ang init ng party sa pangunahing bulwagan ng mansyon ng aking biyenan ay lalong tumitindi. Ang marahang musikang klasikal ay napalitan na ng mas engrandeng instrumental na tugtugin, senyales na malapit nang magsimula ang kasukdulan ng okasyon. Ang mga waiter na nakasuot ng malinis na uniforme ay umiikot-ikot dala ang mga pilak na bandehang may matataas na kristal na baso. Nagsasalin ng mamahaling champagne para sa mga bisita. Ang amoy ng pangunahing putahe na gawa sa pinakamataas na uri ng Wagyu beef at sariwang lobster ay pumuno sa silid, nagpapagana sa sinumang makaamoy nito. Sa gitna ng lahat ng karangyaan at pagpapakitang gilas na ito, nanatili akong nakatayo nang matigas sa isang madilim na sulok, sa tabi mismo ng isang malamig na marmol na haligi. Mula tanghali ay wala pa akong kinakain at mahinang kumakalam ang aking tiyan. Ngunit ang gutom na iyon ay lubusang natabunan ng paninikip ng aking dibdib na lalong sumasakit habang lumilipas ang oras. Ang aking mga mata ay hindi inaalis sa bawat kilos ng aking asawa at ng kanyang kabit. Sila ang tila hari at reyna ng gabi. Abala ang aking asawa sa pagpapakilala sa babaeng nakagintong bestida sa lahat ng business partner at matataas na opisyal na dumalo. Ipinagmamalaki niya itong nakahawak sa baywang. Ngumingiti siya ng malapad sa mga papuri ng mga bisita sa kanilang pagiging bagay. Walang sino man sa kanila ang nag-abala sa katotohanang hindi kalayuan. Ang legal na asawa ng lalaki ay nanonood na may durog na puso. Ang aking biyenang lalaki na nakaupo sa isang wheelchair malapit sa VIP section ay mukhang napakaputla at mahina. Tinitingnan lamang niya ang mga tao na may blankong tingin. Tila wala man lang lakas na itaas ang kanyang baso. Ang pagtingin sa kanyang walang magawang kalagayan ay nagpaalala sa akin ng tawag sa telepono ng aking asawa kagabi. Ang demonyong lalaking iyon ay talagang dahan-dahang nilalason ang sarili niyang ama. At ngayong gabi, nagpapanggap siyang isang napakamapagmahal na anak. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ng MC sa mga speaker. Hinihiling sa lahat ng bisita na ituon ang kanilang atensyon sa pangunahing entablado. Ang kristal na chandelier sa gitna ng silid ay bahagyang dumilim, at dalawang malaking spotlight ang direktang tumutok sa entablado. Ang MC, sa isang malakas at masiglang boses, ay tinawag ang aking biyenan sa entablado para magbigay ng kanyang pambungad na pananalita at isang mahalagang anunsyo para sa kinabukasan ng kanilang pamilya at grupo. Isang malakas na palakpakan ang sumabog, kasabay ng eleganteng paghakbang ng aking biyenan. Umakyat siya sa hagdan ng entablado, na may ngiting puno ng pagmamalaki. Ang kanyang itim na velvet na bestida ay marangyang sumayad sa sahig ng entablado. Ang mga diamante sa kanyang leeg at mga daliri ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng spotlight. Kinuha ng aking biyenan ang mikropono mula sa MC at tumayo ng may pagmamalaki sa gitna ng entablado. Tinitingnan ang buong silid na may kasiyahan. Bahagya siyang tumikhim bago nagsalita sa isang boses na ginawang pinakamalambing at pinakamarangal. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kagalang-galang na panauhin, mga business partner, mga mamumuhunan, at sa lahat ng pamilya na naririto ngayong gabi. Simula ng aking biyenan, ngayong gabi ay isang napaka-espesyal na gabi para sa amin. Hindi lamang natin ipinagdiriwang ang anibersaryo ng aming kasal, kundi pati na rin ang kamanghamanghang tagumpay ng aming grupo na nananatiling matatag sa loob ng ilang dekada. Ang lahat ng ito
Siyempre, ay dahil sa pagsisikap, dedikasyon, at suporta ninyong lahat. Muling nagpalakpakan ang mga bisita bilang paggalang. Masayang tinanggap ng aking biyenan ang mga papuri. Bahagyang yumuko at ngumiti. Ngunit nang humupa ang palakpakan, ang ngiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang napakaseryoso at malamig na ekspresyon. Napabuntong hininga siya. Tila may napakabigat na sasabihin bilang isang pamilyang namumuno sa isang malaking korporasyon. Alam naming ang pagpapanatili ng karangalan at dignidad ng pamilya ay aming pangunahing prioridad. Ang kanyang boses ay mas matalas at mapilit na ngayon. Ang tagumpay ng isang lalaki, lalo na ng isang lalaking magmamana ng trono ng grupong ito, ay lubos na nakasalalay sa kung sino ang nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang habambuhay na kasama ay dapat isang babaeng karapat-dapat, may pananaw, class, at pinagmulan na maaaring mag-angat sa katayuan ng pamilya. Hindi isang babaeng hihila sa pamilya, sa putik ng kahihiyan. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang aking puso. Ang aking kamay na nakahawak sa dulo ng aking asul na bestida ay mahigpit na ngayong nakakuyom dito. Alam ko kung saan patungo ang usapang ito. Isang masamang kutob ang bumalot sa aking buong katawan. Ang tingin ng aking biyenan ay nagsimulang suriin ang mga bisita. At sadyang huminto ito sa sulok, kung saan ako nakatayo. Tinitigan niya ako ng isang tinging puno, ng pagkamuhi, at paghamak na hindi na niya itinatago. Sa kasamaang palad, muling umalingaw-ngaw ang boses ng aking biyenan. Sa pagkakataong ito, ay may kasamang nakakabinging alingaw-ngaw. Noong nakaraan, ang aming pamilya ay nagkamali. Ang aking anak, ang aking pinakamamahal na anak, ay nadala sa maling awa. Dinala niya sa aming bahay ang isang babaeng mahirap. Isang ulilang walang pinagmulan. Umaasa kaming ang aming kabutihan ay magbabago sa kanya para maging isang kapaki-pakinabang na tao. Ngunit kami ay nagkamali. Ang babaeng iyon ay isang peste lamang, isang parasito na kumakain sa yaman ng aming pamilya nang walang anumang kontribusyon. Sa isang iglap, isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Daan-daang pares ng mga mata na nakatuon sa entablado ay sabay-sabay na lumingon. Sumusunod sa tingin ng aking biyenan. Biglang gumalaw ang spotlight at direktang tumutok sa akin. Sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag, natigilan ako. Nakatayo ako sa harap ng daan-daang mayayamang tao na may suot na kupas na asul na bestida na napakapangit tingnan. Nagsimula ang mga bulungan mula sa lahat ng direksyon. Ang mga mapanghamak na tingin, mapanuyang ngiti, at pigil na tawa ay tumusok sa aking balat na parang libu-libong karayom. Nanginginig ng husto ang aking katawan. Gusto kong maglaho. Sana ay bumuka ang lupa at lamunin ako ng buo. Tingnan ninyo siya. Itinuro ako ng aking biyenan gamit ang kanyang hintuturo na pinalamutian ng malaking diamante. Ang babaeng nakatayo sa sulok na iyon. Hindi ba't napakapangit tingnan? Hindi siya karapat-dapat na makasama sa iisang silid sa inyong lahat. Siya ay isang mantsa sa dakilang pangalan ng aming pamilya. Sa loob ng maraming taon, siya ay naging isang napakalaking kahihiyan. Walang modo, walang pinag-aralan, at walang dala, kundi ang nakakadiring kahirapan. Ang mga luhang matagal ko nang pinipigilan ay sa wakas ay bumuhos. Dumadaloy sa aking mga pisngi, ngunit hindi ako yumuko. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa dumugo. Pinilit kong panatilihing nakatingin ng diretso sa aking biyenan na hayagang hinuhubaran ako ng dignidad. Ang aking asawa, na nakatayo sa harap, ay nakahalukip-kip. Ngumingiti siya nang may panunuya habang pinapanood akong winawasak ng kanyang ina. Ang babaeng nakagintong bestida sa kanyang tabi ay nagtakip ng kanyang bibig, nagkukunwaring nagulat, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding kasiyahan. Kaya naman, muling umalingaw-ngaw ang boses ng aking biyenan. Nakukuha ang atensyon ng buong silid. Ngayong gabi, sa harap ninyong lahat bilang mga saksi, ako, bilang matriarka ng pamilyang ito, ay lilinisin ang mantsang iyon. Inaanunsyo ko
na opisyal na ididiborsyo ng aking anak. Ang parasitong babaeng iyan. Ibabalik namin siya sa imburnal kung saan siya nanggaling. Hindi na siya papayagang tumapak sa bahay na ito. At hindi na siya makakahingi ng kahit isang kusing mula sa yaman ng aming pamilya. Muling narinig ang palakpakan. Sa pagkakataong ito, mas mahina ngunit mas masakit, ang ilang business partner na gustong makuha ang loob ng aking biyenan ay tumango bilang pagsang-ayon. Tila ang pagdidiborsyo sa isang inosenteng asawa ay isang napakagandang desisyon sa negosyo. Naramdaman kong nanlalambot ang aking mga binti, ngunit sumandal ako ng husto sa marmol na haligi sa aking likuran. Hindi ako dapat bumagsak. Hindi sa harap nila. Panoorin ang palabas. Muling sumagi sa aking isipan ang anonymous na mensahe. Kailangan kong magtiis. Ngunit ang isang masamang pagtatapos ay palaging sinusundan ng isang mas maningning na bagong simula. Patuloy ng aking biyenan. Muling sumaya ang kanyang mukha. Iniunat niya ang kanyang mga braso patungo sa aking asawa at sa kanyang kabit. Sa wakas, ay natanto na ng aking anak ang kanyang pagkakamali. At natagpuan na ang babaeng tunay. Nakarapat-dapat na tumayo sa kanyang tabi. Isang babaeng kalebel namin. Isang babaeng magdadala sa aming grupo. Sa bagong tugatog ng tagumpay. I-welcome natin ang aking magiging bagong manugang. Ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamalaking real estate group sa ibang bansa. Isang napakaganda at kagalang-galang na babae. Isang mas malakas na palakpakan at hiyawan ang umalingaw-ngaw. Lumipat ang pangunahing spotlight sa aking asawa at sa babaeng nakagintong bestida. Tumingin sa akin ang aking biyenan nang may napakabangis na tingin at itinuro ang labasan. At ikaw, walang kahihiyang babae. Matalas niyang sabi. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi na kailangan ang presensya mo rito. Ang party na ito ay para sa mga kagalang-galang na tao. Nandoon ang labasan. Umalis ka na sa bahay ko ngayon. Bago ko patawagin ang mga security, para kalad ka rin ka palabas na parang asong kalye. Ang insulto ay perpekto. Bawat salitang binitiwan niya ay idinisenyo para patayin ang natitira kong dignidad. Nagbigay daan ang mga bisita. Gumawa ng isang mahabang pasilyo patungo sa pangunahing pinto. Tila nagbibigay sila ng daan para mawala na ako sa kanilang paningin. Nakatayo akong tulala. Nakatingin sa mga estrangherong mukha na nakatingin sa akin ng may panunuya. Tinaas ng aking asawa ang kanyang baba at tinitigan ako. Tila sinasabi niya na ito ang resulta ng paglaban ko sa kanya kagabi. Patuloy na dumaloy ang aking mga luha, ngunit ang aking mga mata ay matalim na nakatingin sa entablado. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay at itinaas ang aking baba. Hindi ako tatakas. Kung kailangan kong bumagsak ngayong gabi, sisiguraduhin kong babagsak silang lahat kasama ko. Hindi ako gumalaw ni isang hakbang patungo sa pinto. Nanatili ako sa aking kinatatayuan. Hinihintay ang pagdating ng bagyo ng paghihiganti. Dahil hindi ako gumalaw patungo sa labasan. Tila gusto na niyang sumigaw para sa mga security para talagang kaladka rin ako, ngunit pinigilan niya ang sarili para mapanatili ang kanyang eleganteng imahe sa harap ng mga business partner. Suminghal siya ng malakas. Inalis ang kanyang tingin sa akin at muling itinuon ang pansin sa bida ng gabi. Ngumiti siya ng napakatamis sa aking asawa. At sa babaeng nakagintong bestida, sinenyasan silang umakyat sa entablado para tanggapin ang pagbati ng lahat ng bisita. Ipinagmalaki ng aking asawa ang kanyang dibdib. Naramdaman niyang nanalo na siya sa lahat ngayong gabi. Ang mana ng kanyang ama ay nasa kanyang kamay na, sa pamamagitan ng isang dahan-dahang pagpatay. Ang aming ipon ay ubos na. Ang kanyang legal na asawa, na itinuturing niyang mahirap, ay hayagang pinalayas at ipinahiya. At ngayon, handa na siyang ipagmalaki ang maganda at mayaman niyang mapapangasawa. Lumingon siya sa babaeng nakagintong bestida sa kanyang tabi, ngumiti ng kanyang pinaka-charming na ngiti, at iniunat ang kanyang kanang kamay para akayin ito paakyat sa hagdan. Lahat ng tingin ay nakatuon sa kanila. Ang palakpakan ng mga bisita ay patuloy na umalingaw-ngaw bilang background sa romantikong at matagumpay na sandaling iyon. Ngunit ang sumunod na nangyari ay biglang nagpatigil sa buong silid.
Hindi tinanggap ng babaeng nakagintong bestida ang kamay ng aking asawa. Sa halip na mahiyaing tumugon sa kanyang ngiti, nanatili siyang nakatayo ng matigas. Ang mayabang at mapang-akit na ngiti na laging nasa kanyang mapulang labi ay dahan-dahang naglaho, na parang hindi ito kailanman nandoon. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata, na dating nakatingin sa aking asawa, nang may pagsamba, ay tinitingnan na ngayon ang iniabot na kamay nang may matinding pagkasuklam. Tila ang kamay na iyon ay nababalutan ng isang napakabaho at maruming bagay. Kumunot ang noo ng aking asawa, naguguluhan. "Mahal, halika na," bulong niya. Sinusubukang panatilihin ang kanyang ngiti, habang bahagyang natataranta dahil sa panonood ng lahat. Walang anumang salita, itinaas ng babae ang kanyang kanang kamay at, sa isang mabilis, malakas, at napakabruskong kilos, tinampal ang kamay ng aking asawa na nagpatilapon dito sa ere. Ang tunog ng pagtampal ay medyo malakas. Sinisira ang katahimikan na nagsisimulang kumalat sa pagitan ng mga bisita. Gulat na gulat ang aking asawa. Bahagya siyang napaatras dahil sa pagtampal. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi makapaniwala sa ginawa ng babaeng kanyang sinasamba. Bago pa man maintindihan ng aking asawa o ng sino man ang nangyayari, humakbang mag-isa ang babaeng nakagintong bestida. Nilampasan niya ang aking asawa. Natulala pa rin, hindi man lang siya tinitingnan. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at determinado, tumatama sa marmol na sahig. Wala na ang kanyang dating mapang-akit na lakad. Naglabas siya ng isang napakalakas na aura ng kapangyarihan habang paakyat siya sa hagdan ng entablado. Ang aking biyenan, na nakatayo sa entablado, ay napaurong sa gulat. Lumapit ang babae sa aking biyenan at tinitigan ito ng isang tinging kasing lamig ng yelo. Pagkatapos, walang pakundangan niyang inagaw ang mikropono mula sa kamay ng matriarka. Napasinghap ang aking biyenan. Nanlalaki ang mga mata. "Anong ginagawa mo?" Protesta niya sa pigil na boses. Ngunit hindi siya pinansin ng babae. Lumingon ang babaeng nakagintong bestida at hinarap ang daan-daang bisita na ngayon ay tahimik na. Ang tensyon ay pumuno sa hangin, na nagpahirap sa paghinga. Tinapik niya ang mikropono ng 2 beses gamit ang dulo ng kanyang daliri para masigurong malinaw na maririnig ang kanyang boses sa buong silid. Nang magsimula siyang magsalita, ang kanyang tono ay ganap na naiiba. Wala na ang mayabang at pinalamuting boses. Ang kanyang boses ngayon ay mabigat, matalas, makapangyarihan, at napakamapanganib. Magandang gabi sa lahat. Tila mayroong isang napakalaki at nakakatawang hindi pagkakaunawaan sa silid na ito, simula niya. Sinuri ng kanyang mga mata ang lahat ng bisita, na may mapanghamak na tingin na tila hinuhubaran sila ng kanilang kamangmangan. Una sa lahat, hayaan ninyong itama ko ang ilang bagay. Ako, upang ipakilala ang aking sarili, ay hindi ang nag-iisang tagapagmana ng anumang real estate group. Tulad ng ipinangangalandakan ng matandang babaeng ito sa aking likuran, itinuro niya ang aking biyenan. Gamit ang kanyang hinlalaki, nang hindi lumilingon, ang silid ay agad na napuno ng mga pigil na sigaw at naguguluhang bulungan mula sa mga bisita. Namula ang mukha ng aking biyenan sa galit at kahihiyan dahil sa pagtawag sa kanya na matandang babae sa harap ng kanyang mga business partner. Ang aking asawa sa ibaba ng entablado ay tila nawala ng ulirat. Humakbang siya pasulong na may nanginginig na mga kamay. "Mahal! Anong pinagsasabi mo? Huwag kang magbiro ng ganyan," sigaw niya sa garalgal na boses. Tiningnan ng babae ang aking asawa mula sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at matinding pagkasuklam. "Manahimik ka. Ikaw na hamak na manloloko," sigaw niya sa mikropono, na nagpasigaw sa ilang babaeng bisita sa gulat. "Huwag mo na akong tatawagin sa nakakadiring pangalang iyan." Muli siyang lumingon sa mga bisita, huminga ng malalim, at inayos ang kanyang mga balikat. "Hindi ko maaaring sabihin ang aking pangalan, ngunit ako ay isang senior investigator. Isang profesional na undercover agent.
mula sa isa sa mga pinaka-elite na pribadong ahensya ng investigasyon sa bansang ito. Ang aking pangunahing espesyalidad ay ang paglalantad ng mga white-collar crime, financial fraud, at malawakang pandarambong. Ang deklarasyong iyon ay parang isang atomic bomb na sumabog sa gitna ng party hall. Lahat ng bisita ay natigilan sa takot. Naging napakagulo ng sitwasyon. Ang ilan ay nagsimulang umatras patungo sa labasan. Hinawakan ng aking biyenan ang kanyang dibdib. Tila malapit ng himatayin sa matinding pagkabigla. Ang aking asawa ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay kasing putla na ng papel. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang sentido at kwelyo. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ng babaeng nagpakilalang investigador. Isang nakamamatay na ngiti na nagsasabing ang kanyang biktima ay nasa isang bitag na walang takas. Dahan-dahan siyang naglakad-lakad sa entablado. Nagsimulang magsalaysay ng katotohanan sa isang kalmado ngunit nakamamatay na tono. Ilang buwan na ang nakalipas, ang aming ahensya ay tinanggap ng isang napakalakas na lihim na kliyente, paliwanag niya. Ang aking misyon ay napakasimple. Imbestigahan ang isang maruming daga na lihim na kumakain sa yaman ng kumpanya at nagpaplano ng isang bagay na mas masama pa sa pagnanakaw. Ang dagang iyon ay ang lalaking nakatayo diyan na may takot sa mukha. Ang inyong sariling finance manager, ang pinakamamahal na anak ng matriarka, nakalalayas lang sa isang inosenteng babae. Itinuro niya ng diretso ang mukha ng aking asawa. Napakadaling painin ang kanyang kasakiman. Ang sakim na lalaking ito ay madaling mabulag ng yaman at itsura. Kinailangan ko lang umarkila ng ilang mamahaling bestida, magsuot ng mga dekalidad na peking alahas, maglagay ng eleganteng pabango, at magpanggap na isang mayamang babae na madaling lokohin. Wala pang isang linggo, lumuhod na siya sa aking paanan. Ikinuwento niya ang lahat ng sikreto ng kanyang kumpanya, kung paano niya pinepeke ang mga financial report, at ipinagmalaki pa niya kung paano siya nagnakaw ng pera mula sa account ng kanyang ama para bilhan ako ng mga luho para makuha ang aking atensyon. Ang mga nakakakilabot na bulungan at mapanuyang tingin ay ngayon ay ganap ng nakatuon sa aking asawa. Ang aking biyanang lalaki na nakaupo sa kanyang wheelchair ay nanginginig ng husto. Nagsimulang dumaloy ang mga luha sa kanyang kulubot na mukha nang matanto niya ang pagtataksil ng sarili niyang anak. Inubos niya ang lahat ng kanilang ipon nang walang itinitira ni isang sentimo para lang bayaran ang aming mga hapunan. Patuloy ng investigador. Tumaas ang kanyang boses, puno ng galit. Hinayaan niyang mag-agaw buhay ang pamilya ng kanyang asawa sa ospital dahil sa kakulangan sa pondo, habang siya ay abala sa pagbili sa akin ng mga diamante. At ang pinakamasama sa lahat, sinuhulan niya ang kanilang family doctor para regular na lagyan ng lason ang gamot ng kanyang ama. Para mas mabilis na mapunta sa kanya, ang mana, isang hysterical na sigaw ang kumawala mula sa bibig ng ilang bisita. Ang aking biyenan ay tuluyang napaluhod sa entablado. Umiiyak ng hysterical habang nagdadalamhati sa pagkasira ng karangalan ng kanilang pamilya. Desperadong umiling ang aking asawa. Sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Paninira lang yan. Baliw siya. Hulihin ninyo ang baliw na babaeng yan. Sigaw niya. Sinusubukang umakyat sa entablado para agawin ang mikropono. Ngunit bago pa man tumapak ang kanyang paa sa hagdan, dalawang matipunong lalaki na nagpapanggap na bisita ay agad siyang sinunggaban. Pinilipit ang kanyang mga braso sa likod na nagpadaing sa kanya sa sakit. Sila ay bahagi ng team ng pribadong investigador. Sa gitna ng kaguluhan, biglang inalis ng babaeng investigador ang kanyang tingin sa aking asawa. May hinahanap siya sa pagitan ng mga bisita. Sa wakas, natagpuan ng kanyang mga mata ang aking tulalang katawan sa sulok, nakasandal pa rin sa marmol na haligi. May luha pa rin sa aking mga mata. Ngunit ngayon, ang aking dibdib ay puno ng napakalaking ginhawa. Diretso akong tiningnan ng investigador. Ang kanyang mabangis at mapanganib na ekspresyon ay biglang lumambot. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay napalitan ng isang taos-pusong ngiti na puno ng paggalang at pagsisisi. Bahagya siyang yumuko sa akin.
Sa asawang ininsulto at niyurakan sa silid na ito, sabi ng investigador sa mikropono. Ang kanyang boses ngayon ay napakalambot ngunit matatag, na maririnig ng lahat. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa aking masamang asal sa restaurant. Lahat ng insultong binitiwan ko ay bahagi ng isang senaryo para mas paniwalaan ng hangal na lalaking ito ang aking pagpapanggap at para protektahan ang iyong buhay. Para hindi ka na makialam pa. Ang tanging taong may dalisay na puso at tunay na katapangan sa silid na ito ay ikaw. Hindi ako naririto ngayong gabi para pakasalan ang hamak na manlolokong ito, ang mamamatay tao na nagbabalak patayin ang sarili niyang ama. Tinanggap ako ng malaki para hubaran siya ng lahat ng kanyang katiwalian at ibalik sa iyo ang korona na dapat ay sa iyo. Ang malaking bulwagan ay ngayon ay ganap ng tahimik, maliban sa histerikal na pag-iyak ng aking biyenan at sa mga daing ng aking asawa na hawak ng 2 matipunong guwardiya. Napasinghap ako. Nakatingin sa investigador. Lahat ng palaisipan, ang anonymous na mensahe, at ang mga dating insulto, ay ngayon ay nabuo na sa isang perpektong larawan. Ang sakit sa aking puso ay ganap ng nabayaran. Ang maskara ng pagpapanggap ng pamilyang ito ay dinurog sa aking harapan. Ngunit, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Mayroon pang isang finale na naghihintay na itanghal, ang marangyang bulwagan, na dating puno ng eleganteng tawanan at tunog ng mga kristal na baso, ay naging isang malungkot at nakakakilabot na espasyo. Ang hangin ay tila hinigop, nag-iwan lamang ng tensyon na nagpahirap sa paghinga. Sa entablado, ang babaeng investigador ay nakatayo ng may pagmamalaki at tagumpay. Nakatingin ng diretso sa aking asawa, na ngayon ay mahigpit ng hawak ng 2 matipunong lalaki. Ang mukha ng aking asawa, na dating kumikinang sa pagmamalaki, ay kasing putla na ngayon ng kalapit na mantel na seda. Butil-butil na pawis ang namumuo sa kanyang noo at sentido. Dumadaloy sa kanyang nanginginig na panga. Mga baliw kayo! Lahat kayo baliw! Sigaw ng aking asawa. Sinisira ang katahimikan. Ang kanyang boses ay mataas at matinis. Puno ng takot na hindi na maitago. Nagpumiglas siya sa hawak ng 2 guwardiya. Ngunit hindi umubra ang kanyang lakas. Paninira lang yan. Wala kayong ebidensya. Manluloko ang babaeng yan. Binayaran siya ng mga kalaban ko sa negosyo para sirain ang karangalan ng pamilya namin sa harap ninyo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Lumingon ang aking asawa sa mga bisita. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabaliw. Naghahanap ng awa o suporta mula sa mga business partner na pumuri sa kanya kanina. Ngunit walang sinuman sa kanila ang naglakas loob na salubungin ang kanyang tingin. Lahat sila ay tahimik. Ang ilan ay lumingon o nagtakip ng kanilang bibig sa takot. Sa kanilang mundo, ang reputasyon ay lahat at walang sinuman ang gustong masangkot sa nakakadiring iskandalong ito. Ang aking biyenan, na nakaupo pa rin sa sahig ng entablado, ay nagsimulang matauhan. Pinilit niyang tumayo. Ang kanyang mamahaling itim na velvet na bestida ay gusot-gusot na. Lumapit siya sa babaeng investigador. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Kung totoo ang sinasabi mo, ipakita mo ang ebidensya. Sigaw ng aking biyenan sa paos na boses. Itinuturo ang investigador. Ang anak ko ay mula sa isang marangal na pamilya. Hindi niya gagawin ang mga ganyang kababawan, lalo na ang lasunin ang sarili niyang ama. Kung hindi mo mapapatunayan ang mga baliw mong akusasyon ngayon, isinusumpa kong idedemanda kita at ang iyong ahensya hanggang sa mawasak kayo. Hindi natinag ang babaeng investigador. Hindi siya umatras ni isang hakbang. Sa halip, sinagot niya ang tingin ng aking biyenan ng isang napakalamig at mapanuyang ngiti. Isang ngiti na nagpapahiwatig na matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Ebidensya ang gusto ninyo, Ginang? Hamon ng investigador sa isang kalmado, ngunit nakamamatay na boses. Siyempre, napaka-propesyonal naming magtrabaho. Hindi kami pupunta sa isang palabas nang walang finale. Itinaas ng investigador ang kanyang kamay at nagbigay ng maliit na senyas patungo sa isang madilim na sulok
malapit sa mesa ng sound and light technician. Lahat ng bisita ay sabay-sabay na lumingon, sumusunod sa kanyang tingin. Nagtataka kung anong sorpresa pa ang lalabas mula sa dilim. Mula sa likod ng malaking velvet na kurtina na tumatakip sa control area, isang maliit na figura ang tahimik na lumabas. Agad na kumabog ng malakas ang aking puso nang makilala ko kung sino ito. Ito ang aking pamangkin, ang anak ng kapatid na babae ng aking asawa. Nakalalabas lang ng kanyang ika-2 sa kaarawan noong nakaraang buwan. Ang aking pamangkin ay kilala bilang isang napakatahimik at hindi pala kaibigang bata. Mas gustong magkulong sa kanyang silid, kasama ang kanyang computer at mga electronic gadget. Nakita ko kung paano siya madalas na binabalewala ng pamilyang ito dahil wala siyang talento sa negosyo tulad ng kanyang ama. Ngayong gabi, ang aking pamangkin ay nakasuot ng malinis na puting polo. Ang kanyang salamin sa pagbasa ay nakapatong sa kanyang ilong. Napakatatag ng kanyang mga hakbang. Hindi natatakot o kinakabahan kahit na daan-daang pares ng mga mata ng makapangyarihang matatanda ang nakatingin sa kanya. Nang may pagtataka, lumapit siya sa entablado. Sa kanyang kamay ay may isang maliit na bagay na mukhang remote control ng projector. Nanlaki ang mga mata ng aking asawa nang makita niya ang kanyang pamangkin. "Anong ginagawa mo dyan? Bastos na bata! Bumalik ka sa kwarto mo!" Sigaw niya sa nanginginig na boses. Isang masamang kutob ang malinaw na bumabalot sa kanya. Huminto ang aking pamangkin sa harap mismo ng entablado. Tumingala siya at tinitigan ang kanyang tiyuhin. Nang may napakablangkong tingin. Kasing blangko ng monitor screen na tinitingnan niya araw-araw. Itinaas niya ang isang maliit na mikropono na nakakabit na sa kwelyo ng kanyang polo. "Tingnan ninyo kung ano ang ginagawa ni Tito sa kanyang opisina," sabi ng aking pamangkin sa isang malinaw at parang batang boses na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan nang walang anumang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, pinindot niya ang isang pindutan sa remote control na hawak niya. Biglang namatay ang mga pangunahing ilaw sa bulwagan. Nag-iwan lamang ng kadiliman na ikinagulat ng mga bisita. Isang ugong ng makina ang narinig mula sa kisame. At dahan-dahang bumaba ang isang malaking puting projector screen. Tinatakpan ang pangunahing pader sa likod mismo ng entablado. Isang maliwanag na liwanag mula sa isang projector lens ang naglabas ng isang imahe sa malaking screen. Ang bulwagan ay naging parang isang sinehan, ngunit ang pelikulang ipinapalabas ay isang dokumentaryo tungkol sa pinakanakakadiring pagtataksil. Ang screen ay unang nagpakita ng mga screenshot ng iba't ibang bank account transfer. Ang mga numerong nakasulat doon ay kamangha-mangha. Mula daan-daang milyon hanggang bilyon-bilyong piso. Sa tabi ng mga transfer na iyon, malinaw na ipinakita ang mga panloob na dokumento ng kumpanya na may pirma ng aking asawa na nag-aapruba sa paglabas ng pondo para sa mga peking proyekto. Ang mga detalye ng daloy ng pera ay napakalinaw. Ipinapakita kung paano sistematikong inilabas ang pera mula sa pangunahing account ng kumpanya ng kanyang ama. Inilipat sa iba't ibang anonymous account. Bago sa wakas, ay ginamit para bayaran ang mga credit card bill para sa pagbili ng mga diamante, designer bag, at mga tiket sa bakasyon sa ibang bansa. Narinig ang mga singhap at hindi makapaniwalang pag-ismid mula sa mga bisita. Ang ilang business partner na namuhunan sa kumpanya ng pamilya ay nagsimulang magalit. Natanto nilang bahagi ng perang ninakaw ng aking asawa ay kanilang investment. "Ninakaw mo ang pera namin, hayop ka!" Sigaw ng isang mamumuhunang may galit na mukha mula sa gitnang hilera. Ngunit ang ebidensyang pinansyal ay pampagana lamang. Biglang kumurap ang screen at napalitan ng isang video recording. Medyo malabo ang kalidad ng video sa simula. Ngunit sapat na malinaw para ipakita ang isang sulok ng study ng aking asawa sa bahay na ito. Ang petsa at oras na nakalagay sa kanang ibabang bahagi ng screen ay nagpapakita na ang recording ay kuha mga 2 linggo na ang nakalipas. Matagumpay na nakapag-install ng hidden camera ang team ng investigador sa bahay na ito. Sa video, nakaupo ang aking asawa, kaharap ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may dalang medical bag. Ang lalaking iyon ay ang family doctor.
ang taong pinagkakatiwalaang mag-alaga sa may sakit niyang ama. Tila tahimik ang silid. Mukhang balisa ang aking asawa. Tumayo siya, isinara ang pinto ng study, umupo muli, at yumuko. Patungo sa doktor. Ang tunog ng kanilang pag-uusap ay pumuno sa malaking bulwagan, sa pamamagitan ng sound system ng party. Kamusta na, Dok? Bakit hindi pa namamatay ang matanda? Kailangan ko ng ganap na kontrol sa kumpanya, sa lalong madaling panahon. Hanggat nabubuhay siya, hinding-hindi ako bibigyan ng board ng ganap na kapangyarihan para pumirma sa mga malalaking proyekto. Napakalinaw ng boses ng aking asawa sa video. Ang kanyang tono ay napakalamig, puno ng pagkainip, at walang anumang awa. Napasinghap ang mga bisita sa bulwagan. Nagsimulang manginig ng husto ang mga tuhod ng aking biyenan, at napaatras siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala sa narinig. Sa malaking screen, sumagot ang doktor sa isang mahina at pabulong na boses. Kailangan mong magtiis. Ang walang kulay at amoy na lason na ito ay kailangang ibigay ng paunti-unti. Kung bibigyan natin siya ng malaking dosis ng sabay-sabay, bigla siyang titigil sa paghinga. At tiyak na hihilingin ng mga awtoridad ang isang autopsy. Ang mga bakas ng lason na ito ay idinisenyo para magmukhang isang natural na atake sa puso. Hanggat patuloy mo itong inilalagay sa kanyang mainit na tsaa tuwing umaga, ayon sa aking utos, hindi na magtatagal. Pinakamatagal na ang isang buwan. Isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa labi ng aking asawa sa video. Isang demonyong ngiti na nagpatayo ng aking mga balahibo. Binuksan niya ang drawer ng kanyang desk, kumuha ng 2 makapal na bungkos ng 1,000 pisong papel at itinulak ito sa mesa, patungo sa doktor. Magaling. Siguraduhin mo lang na mananatili kang tahimik. Kapag napunta na sa akin ang mana, makukuha mo ang natitirang bayad. At siguraduhin mong walang sino man ang makakaalam tungkol sa mga pampatulog na binili ko sa'yo para ihalo sa inumin ng walang kwenta kong asawa. Kailangan kong matulog siya nang mahimbing para makalabas ako ng malaya sa gabi. Agad na naging itim ang projector screen. Tapos na ang recording. Ngunit ang epekto nito ay mas malaki pa sa isang pagsabog ng bomba. Ang marangyang party ay naging impyerno sa sandaling iyon. Sumabog ang kaguluhan. Ang mga sigaw ng galit, pag-iyak, at pagmumura ay nagsama-sama. Ang aking biyenang lalaki na nakaupo sa VIP section ay hinawakan ang kanyang dibdib na may nanginginig na mga kamay. Nahirapan siyang huminga. Nakatingin siya ng blanko sa entablado. Ang anak na ipinagmamalaki niya ay isa palang demonyong nagdadala ng lason sa kanyang lalamunan tuwing umaga. Umungol siya sa matinding sakit. Ang kanyang mahinang katawan ay saglit na nanginig bago bumagsak sa gilid. Isang malakas na kalabog ang narinig nang bumagsak ang kanyang wheelchair. Itay! Itay! Sigaw ng ilang kamag-anak. Agad na tumakbo sa katawan ng aking biyenan. Sinusubukang bigyan siya ng first aid. Sa gitna ng matinding pag-aalala, nang makita ang kanyang asawa na bumagsak, sumigaw ng malakas ang aking biyenan. Ang kanyang sigaw ay mataas at matinis. Tumagos sa ingay ng bulwagan na parang isang hayop na kinakatay. Sinabunutan niya ang kanyang sariling buhok hanggang sa magulo ang kanyang eleganteng ayos. Ang korona ng karangalan, na palagi niyang ipinagmamalaki sa lahat, ay ngayon ay durog na. Gumapang siya sa sahig ng entablado. Sinusubukang lumapit sa kanyang anak na may mukhang puno ng luha at kumalat na maskara. Anong ginawa mo? Walang utang na loob na anak. Pinatay mo ang ama mo. Sinira mo ang pamilya natin. Sigaw ng aking biyenan. Hinahampas ang sahig ng entablado. Hindi pinansin ng aking asawa ang kanyang nagdadalamhating ina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa kanyang pamangkin na tahimik na nakatayo. Sa galit at desperasyon, nawalan ng katinuan ang aking asawa. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas niya para makawala sa hawak ng 2 guwardiya. Sa isang malakas na kilos, nakawala ang isang kamay niya at agad siyang tumalon mula sa entablado. Sinusubukang sugurin ang kanyang pamangkin na itinuturing niyang isang maliit na taksil. Demonyo kang bata ka!
Papatayin kita! Umunggol siya. Tumatakbo ng may kuyom na kamao. Ngunit bago pa man siya makalapit sa kanyang hindi gumagalaw na pamangkin, isang mas nakakabinging ingay ang tumagos sa makapal na pader ng bulwagan. Weng! Weng! Ang tunog ng sirena. Hindi lang isa, kundi ilang sirena. Ang umalingaw-ngaw, nang napakalakas sa labas ng mansyon. Ang pula at asul na mga ilaw ay mabilis na umikot, tumatagos sa mga bintana ng bulwagan. Nagdagdag ito ng dramatikong epekto sa madilim na silid. Biglang huminto ang pagtakbo ng aking asawa. Nanigas ang kanyang katawan sa gitna ng bulwagan. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo sa pangunahing pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pinaka-primitive na takot. Ang takot sa kanyang mga mata ay umabot na sa sukdulan. Natanto niyang dumating na ang katapusan ng lahat ng kanyang kasinungalingan. Ang malaking inukit na pinto ay sinipa ng napakalakas mula sa labas. Isang dosenang pulis na kumpleto sa uniporme at armas ang pumasok sa bulwagan. Ang kanilang mga uniporme ay isang malaking kaibahan sa mga mararangyang damit ng mga bisita. Ang tunog ng kanilang mga bota ay umalingaw-ngaw ng may determinasyon, nagpapakita ng hindi matatawarang autoridad. Pulis! Walang gagalaw! Sigaw ng pulis na nangunguna. Malakas ang kanyang boses. Agad na nagpatahimik sa lahat ng kaguluhan. Agad na umatras ang mga bisita. Dumikit sa pader para magbigay daan sa mga alagad ng batas. 2 pulis ang agad na tumakbo sa aking asawa. Natulala pa rin. Walang pag-aalinlangan. Sinunggaban nila siya mula sa likod. Pinilit siyang bumagsak sa malamig na marmol na sahig at dinaganan ang kanyang likod ng kanilang mga tuhod. Sumigaw sa sakit ang aking asawa. Ngunit walang sino man sa silid ang naawa sa kanya. Lumapit ang isang opisyal. Kinuha niya ang arrest warrant mula sa kanyang bulsa at binasa ito ng malakas sa harap ng lahat. Sa ngalan ng batas, ikaw ay inaaresto sa salang pandarambong sa pondo ng kumpanya, malawakang money laundering, at pagtatangkang pagpatay sa iyong sariling ama. May karapatan kang manahimik. Anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Ang tunog ng posas na isinasara sa pulso ng aking asawa ay napakatining. Ang tunog na iyon ay nagmarka ng ganap na katapusan ng lalaking yumurak sa aking dignidad sa loob ng maraming taon. Nakatayo pa rin ako sa madilim na sulok, nakasandal sa marmol na haligi. Wala nang luhang dumadaloy. Ang aking masikip na dibdib ay ngayon ay puno ng napakalaking ginhawa. Ang hustisya ay sa wakas, ay nakamit sa pinakamapanirang paraan. Sa gabi mismo, kung kailan inakala nilang nagtagumpay silang paalisin ako, ang impyernong inihanda nila para sa akin, ay ngayon ay lumamon sa kanila ng buo. Ang party hall, na dating simbolo ng kaluwalhatian ng pamilya, ay ngayon ay isa na lamang malungkot na crime scene. Ang mga bisita, na kanina'y nag-uusap tungkol sa bilyon-bilyong negosyo, ay ngayon ay takot na nagbubulungan. Habang pumipila palabas, sinusubukang iligtas ang kanilang sarili sa iskandalong magiging headline ng balita bukas. Ang mga medik na kasama ng mga pulis ay abala sa paglalagay sa walang malay na katawan ng aking biyanan sa isang stretcher. Nagmamadali silang umalis. Iniwan ang histerikal na pag-iyak ng aking biyenan na nakaupo sa sahig. Ang kanyang mukha ay gusot at wasak. Hindi na pinapansin ang mga mapanghusgang tingin sa paligid. Sa gitna ng silid, pinipilit ng 2 pulis na patayuin ang aking asawa. Ang kanyang eleganteng tuksedo ay puno na ng alikabok, punita ng kanyang kwelyo, at ang kanyang buhok ay magulo na. Ang kanyang 2 kamay ay mahigpit na nakaposas sa likod. Hindi na siya mukhang isang mayabang na finance manager, kundi isang dagang kinuha mula sa imburnal. Habang dinadala siya ng mga pulis palabas, ang kanyang mga mata ay galit na sinuri ang natitirang mga tao. Huminto ang kanyang tingin at tumutok sa akin, na nakatayo pa rin sa sulok. Sa tabi mismo ng marmol na haligi, kung saan sinabi niyang, dapat akong magtago. Nang makita ako, biglang nagbago ang kanyang tingin. Nagpumiglas siya, na nagpahinto sa 2 pulis. Inihagis ng aking asawa ang kanyang sarili sa sahig, lumuhod ng malakas sa marmol. Ang kanyang mukha ay gumawa ng pinakakaawa-awang ekspresyon, at peking luha na nakita ko sa buong buhay ko.
Asawa ko. Mahal kong asawa. Tulungan mo ako. Nagmamakaawa siya sa paos na boses. Sinusubukang pukawin ang anumang natitirang awa sa aking puso. Nilahat nila ako. Sabihin mo sa mga pulis na mabuti akong asawa. Sabihin mo na pinapatawad mo na ako. 5 taon tayong kasal. Hindi mo naman siguro kayang makita ang asawa mong mabulok sa kulungan? Pakiusap, bawiin mo ang lahat ng akusasyon, at magsimula tayong muli. Magbabago ako. Pangako, nasusuka ako sa kanyang mga salita. Ang lalaking nakaluhod doon, nagmamakaawa na parang pulubi, ay ang parehong lalaki na sumigaw sa akin kagabi, nang umiiyak akong humihingi ng pera, para iligtas ang buhay ng aking tiyahin. Siya ang parehong lalaki, na ngumiti, nang may pagmamalaki sa entablado. Ilang oras lang ang nakalipas, nang palayasin ako ng kanyang ina. At ngayon, nang masira na ang kanyang mga plano, naglakas loob siyang tawagin akong, mahal kong asawa. Huminga ako ng malalim. Tinipon ang lahat ng aking lakas. Dahan-dahan. Umalis ako sa madilim na sulok na iyon at humakbang pasulong. Ang tunog ng aking sapatos ay umalingaw-ngaw. Sinisira ang katahimikan. Hindi na ako yumuko. Tinaas ko ang aking baba at naglakad patungo sa lalaking nakaluhod naghihintay sa akin. Huminto ako 3 hakbang sa harap niya. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pekeng pag-asa. Inakala niyang ang aking kabaitan, na madalas niyang niloko, ay muling magliligtas sa kanya. Magsimulang muli? Tanong ko sa napakahinang boses. Ngunit ang tono ay kasing lamig ng yelo. Ano ang sisimulan natin? Ang mga panahong kailangan kong magutom, dahil binawasan mo ang budget ko para makabili ka ng mamahaling alak para sa kabit mo? O ang gabing umiiyak akong nagmamakaawa sa'yo para sa operasyon ng aking tiyahin, at sinagot mo akong walang halaga ang buhay niya sa pamilyang ito? Napasinghap ang aking asawa. Nanginginig ang kanyang mga labi. Pagkakamali. Pagkakamali lang yun. Natukso ako ng demonyong babaeng iyon. Na-stress ako sa trabaho. Pakiusap. Alalahanin mo ang ating magagandang araw. Walang magagandang araw. Matalas kong sabi. Lumakas ang aking boses. Ang mayroon lang ay 5 taon ng pagdurusa, kahihiyan, at luha. Ninakaw mo ang pawis ko. Niyurakan mo ang aking dignidad, at tinangka mong patayin ang iyong ama. Hindi ka tao. Isa kang halimaw, na nagtatago sa likod, ng isang maayos na damit. At ngayon, babalik na ang halimaw, sa kanyang kulungan. Bahagya akong yumuko. Tinitingnan ng diretso ang kanyang mga mata na puno ng takot. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kaliwang kamay at ipinakita ang aking palasingsingan. Nandoon ang isang napakaluma at manipis na gintong singsing sa kasal, isang murang singsing na binili niya sa simula ng aming pagsasama, at palagi ko itong isinusuot ng may paggalang at pagmamahal. Samantalang siya ay hindi kailanman isinuot ang sa kanya. Nagdahilang may allergy, gamit ang mga daliri ng aking kanang kamay. Hinubad ko ang singsing. Medyo masikip ito, ngunit nang sa wakas ay matanggal ko ito. Para akong nabunutan ng 1 toneladang bigat. Sandali kong hinawakan ang singsing. At walang anumang pag-aalinlangan, ibinato ko ito ng malakas sa kanyang mukha. Ting! Tumama ang manipis na singsing sa kanyang noo. Bago tumalbog sa sahig. Gumulong. At sa wakas ay huminto sa isang sulok. Yumuko ng husto ang aking asawa. Humagulgol siya. Natanto na ang kanyang huling pag-asa ay malupit na pinutol. Alisin ninyo siya sa harapan ko. Nasusuka ako sa amoy niya. Sabi ko sa 2 pulis nang hindi na siya tinitingnan. Tumango ang mga pulis at kinaladkad siya palabas. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina habang sumasara ang pinto ng patrol car. Nakatayo ako sa gitna ng halos walang taong silid. Ilang tagalinis na lang ang natira, at ang team ng investigador na kumukuha pa ng ilang dokumento. Biglang, narinig ko ang tunog ng takong mula sa entablado. Lumingon ako at nakita ang babaeng investigador na papalapit. Ang kanyang aura ay hindi na mapanganib, kundi puno ng propesyonal na dignidad at init. Huminto siya sa harap ko, ngumiti, at gumawa ng isang bagay na ikinagulat ko.
Bahagya siyang yumuko. Isang napakamagalang na pagpupugay. Tapos na po ang trabaho ko rito, ma'am. Sabi niya sa magalang na tono. Ginamit niya ang ma'am. Hindi. Ginang. Sino ang kumuha sa inyo? Mahinang tanong ko. Mula sa anonymous na mensahe kagabi. Alam kong may tumutulong sa akin. Ngunit wala akong kakilalang kayang magbayad sa isang elite na ahensya. Ulila lang po ako. Ngumiti ng misteryoso ang investigador. Iyan po ang pinakamalungkot na bahagi ng kuwentong ito, ma'am. Akala ng hangal na pamilyang ito ay isang mahinang ulila ang inaapi nila. Hindi nila alam na ang babaeng inuutusan nilang parang katulong ay kadugo ng isang taong kayang bilhin ang buong kumpanya nila sa isang pitik lang ng daliri. Kumunot ang aking noo. Anong ibig mong sabihin? Ang kliyente ko po ay ang tunay ninyong ama, ma'am. Paliwanag ng investigador. Ang chairman ng pinakamalaking conglomerate sa bansang ito. Ilang dekada na ang nakalipas. Dahil sa isang napakapanganib na kompetisyon sa negosyo, napilitan siyang itago ang inyong pagkatao at iwan kayo sa isang ampunan para sa inyong kaligtasan. Palagi niya kayong binabantayan mula sa malayo. Balak niya kayong kunin kapag ligtas na ang lahat. Ngunit nalaman niyang ikinasal kayo sa lalaki mula sa pamilyang ito. Napigil ko ang aking hininga. Tunay na ama, may nagbabantay sa akin sa lahat ng oras. Nang matanto ng inyong ama na ang lalaking pinakasalan ninyo ay isang vampirang sumisipsip sa dugo ng kanyang nag-iisang anak. Kinuha niya kami hindi lang para sirain ang lalaking iyon, kundi para sirain siya sa pinakamasakit na paraan sa harap ng kanyang pamilya bilang kabayaran sa bawat luhang pumatak sa inyo. At ngayong gabi, tapos na ang aming misyon. Bago pa man ako makasagot, isang napakalambot ngunit malakas na tunog ng makina ng kotse ang narinig sa labas. Isang napakarangyang itim na limusin ang dahan-dahang pumasok at huminto sa harap ng pangunahing pinto, ang gintong sa gisag ng pinakamalaking conglomerate na madalas kong makita sa mga business magazine ay nakakabit sa harap ng kotse. Isang driver na nakasuot ng uniforme ang bumaba at binuksan ang pinto sa likod. Mula sa madilim na loob, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang bumaba. Nakasuot siya ng isang napaka-eleganting dark gray na suit. Ang kanyang buhok ay nagsisimula ng mamuti. Nang tumingin siya sa akin, natunaw ang lahat ng kabagsikan sa kanyang mukha. Tinitigan ako ng lalaki. Kahit malayo kami, kitang-kita kong nangingilid ang kanyang mga luha. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang tingin ay puno ng matinding pangungulila, pagsisisi, at walang katapusang pagmamahal. Ang mga matang iyon ay kapareho ng sa akin. Marahang hinawakan ng investigador ang aking balikat. Matagal na po siyang naghihintay sa inyo. Welcome back, princess. Huminga ako ng malalim. Hinayaang punuin ng malamig na hangin ang aking mga baga. Ang bigat na matagal nang dumadagan sa aking kaluluwa ay nawala kasama ng pagguho ng kaharian ng kasinungalingan. Lumingon ako at nagsimulang maglakad. Hindi na muling tiningnan ang wasak na party hall. Nakasuot ng kupas na asul na bestida na ngayon ay parang isang balabal ng dignidad. Lumabas ako sa pangunahing pinto. Isa-isa kong binaba ang mga marmol na hagdan. Iniiwan ang aking madilim na nakaraan. Patungo sa mainit na yakap ng aking tunay na tadhana na naghihintay sa dulo ng daan. Ngayong gabi, nagwakas na ang kwento ng isang mahirap na manugang at isang bagong kabanata ng aking buhay ang nagsisimula pa lamang.